Mahalog yung utak ko eh. Lutong. Guys, gusto nyo bang malaman ang sekreto ko sa pagluto ng mas crispy at super flavorful na lechon kawali? Para sa ating video, gagawa tayo ng lechon kawali experiment. Aalamin natin kung ano ang mas mabisang paraan para palutungin ito at maging malapopcorn ng balat. Susubukan ko rin kung totoo nga yung chismis na nasagap ko. Kasi nga, meron dong mas mabisa na pampalasa dito. Kaya naman, side by side nating ikukumpara itong dalawang liempo na to. Itong isa, magrarab tayo dito ng asin. Itong isa naman, gagamitan ko ng isang ingredient na bago para sa akin. Pero malamang ginagamit nyo na to. Huli na kaya ako sa balita? Gagawa rin tayo ng authentic na lechon sauce gamit ang atay ng baboy. Makikita ninyo kung gano'n kasimple at kadali ang paraan sa paggawa dyan. Sobrang excited na ako dito. Pero bago tayo mag-umpisa, ito muna yung mga ingredients na gagamitin natin. At kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to! I-prepare muna natin yung liempo. So, 2 pirasong liempo to dahil magko-compare tayo side by side, diba? Naglagay lang ako ng pamintang buo, pinatuyo yung dahon ng laurel at tubig, at pinapakuluan lang natin itong liempo. Sa oras na kumulo na ng tuluyan, ina-adjust ko lang yung heat to the lowest setting. Kumbaga, sinisimmer natin yan hanggang sa tuluyan ng lumambot yung pork. At once na malambot na nga, ay pinapa-cool down ko muna tong pork. At once na mag-cool down na, pwede na tayo mag-start sa ating experiment. Titingnan natin kung ano yung mas mabisang pampalasa. Asin ba? O yung magic sarap? Yung asin kasi, nasubukan ko na yan kaya alam ko na yung lasa. Pagdating sa magic sarap, bago to sa akin. May nakapagsabi lang, mas malinamnam daw. So yan yung aalamin natin ngayon. Kaya naman, inasinan ko na yung unang liempo. Lahat ng bahagi asanin niyo tapos i-rub nyo lang ng mabuti. At ganoon din sa pangalawa ha. Pagkalagay ng magic sarap, ganoon din yung gagawin natin. I-rub lang natin itong mabuti. At pagkatapos nga ay binibilad ko lang ito sa ilalim ng araw. So yung part na may balat nasa ibabaw, ibilad nyo sa ilalim ng araw ng maghapon hanggang sa talagang matuyo na yung balat. Makakatulong yan para magpalutong kapag piniprito na natin. Habang nag-aantay, gawin muna natin yung ating homemade lechon sauce. Nag-ihaw lang ako dito ng atay ng baboy. Pagkatapos ay hiniwa ko lang yun at nagisa lang ako ng bawang at ng sibuyas. Inilagay ko na dito yung nahiwa na inihaw na atay. Sabay lagay na ng suka at ng asukal. May tubig din yan at breadcrumbs. Yung breadcrumbs pampalapot. At iniluto ko lang ng 3 minutes. Pagkatapos ay inilagay ko na to sa blender. Kailangan kasi nating maging smooth yung texture nito. At ibinalik ko na sa lutuan, naglagay lang ako ng konting tubig para lumabnaw ng konti. Tinimplahan ko lang yan ng paminta at ng Maggi Magic Sarap. At pagkatapos ay hinalo ko lang na mabuti. Naglagay din ako ng onion powder dito. At guys, ganyan lang kasimple. Ito na yung homemade lechon sauce natin. O ngayon, ready na yung binilad natin na liempo. Magkakaalaman na. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin itong iprito hanggang sa maging crispy na. Pagdating sa pagprito, pwede kayong gumamit ng deep fryer dito. Or, ganito lang, mano-mano. Ang ginagawa ko ay binabanlian ko lang ng napakainit na mantika yung balat para mas maging crispy. At pwede ninyo itong i-deep fry din kaagad-agad. Yun nga lang kapag yung balat yung ilalagay nyo sa ilalim at didikit dun sa bottom ng pan, dahil medyo may kabigatan yung ating liempo, mawawalan ngayon ng room for expansion yung balat. Kaya kung mapapansin niyo, mayroon akong fork dito na malaki. Nakaangat yan habang piniprito. Para nang sa ganon, mas nagiging crispy yung balat pero hindi ito nahihinder na mag-expand dahil hindi ito nakadikit sa ilalim ng pan. Ituloy nyo lang yung pagprito hanggang sa maging golden brown na and crispy itong ating parehong liempo. At pagkatapos nga, hiwain na natin. Pansinin nyo, diba? Crispy yung labas pero moist na moist yung loob. Yan ha, ito yung asin lang kanina. Guys, oh, juicy. Ito naman yung balat, super crispy. So, dito muna tayo sa balat. Yan yung nakagis na natin na lechong kawali. At ito naman yung laman niya, no? Nakita ninyo, diba? Moist, juicy. Yan, no? Tikman natin, May lasa na siya kahit papano. So, ito yung traditional flavor ng lechon kawali. Definitely, kailangan natin ng sauce. Kaya gumawa ko ng sauce para dito.
Ang sarap. Magbenta kaya ako nitong sauce na to. Lalo. Ayos na ayos, diba? Nakita nyo naman kung gaano kalutong. Diba? Kahit isawsaw natin to sa sauce. Na-enjoy mo pa rin yung kalutungan eh. Baka maparami na ako. May isa pa tayong titikman. Ito na yung nirab natin ng Maggi Magic Sarap. Siyempre, crispy din. Oh guys, diba? Juicy rin yung loob niyan. Guys, oh, hinihiwa ko palang ramdam ko na yung pagkakamoist nung gitna eh. Kita nyo, juicy, diba? Humihiwalay yung balat, oh. Mahalog yung utak ko eh. Feeling ko kahit hindi na kailangan na lechon sauce eh. Obvious dito yung lasa, no? So, mas naging malinamnam siya. Mas may umami yung flavor. At yung alat, saktong-sakto din. Masarap pala talaga, no? Kapag nirab natin ng Magic Sarap yung lechong kawali. Effective. Ano yung lasa kapag iligyan pa natin ng sarsa? Mas lalong sumarap. So, ito yung ating verdict, no? Dun sa dalawang tinikman natin, kapansin-pansin yung pagkakaiba ng lasa. Yung una kasi guys, masarap na. Pero tong pangalawa, kung masarap yung una, mas masarap to. Dahil nga, mas malinamnam yung lasa niya. Hanggang loob guys, malasa siya. And guys since experiment lang to, at least alam na natin kung ano yung lasa ng pareho. At the end of the day, kayo pa rin ang masusunod. Kaya gawin niyo kung ano yung gusto nyong gawin. O tara, kain tayo!